Hello, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin kung anong mga mensahe po ninyo for today. We have Three of Spring. Napakagandang energy because Three of Spring is a good fortune energy, no? Maganda ang swerte na bumabalot sa inyo sa ngayon. Ang iba sa inyo dito siguro may travel, no? Maaring ang iba sa inyo, Aries, Leo, Sag, ay magbabiyahe for different reasons. Maaring yan ay related to expansion, no? Maaring meron ditong pag-expand ng inyong studies, ng inyong knowledge, pag-expand ng inyong negosyo, or whatever it is, no? So, posible din na ang travel na to is related to pagpapakasal or siguro a-attend kayo ng kasalan, something like that, no? Kung ano man ang hinihintay ng iba sa inyo dito, Aries, Leo, Sag, ay maaaring yan ay dumating na. Kasi parang this is a very positive energy, no? Kaya ang pakiramdam din ng iba sa inyo dito, this is your energy in the first place. Parang you are very excited dito, no? Parang may kutob kayo, alam ninyo na kung anong hinihintay ninyo, yan ay parating na, or talagang maaaring yan ay dumating na nga for some of you, no? Yun ang napipick up ko dito for some of you. So, good luck po. We have Four of Winter. Ang iba sa inyo dito, pagod na, no? Pagod na siguro. Maybe you were so busy with daily grind ninyo, no? Sa araw-araw na trabaho, sa araw-araw na ginagawa ninyo, maaring marami kayong pinagkakabalahan, kaya't hindi na kayo siguro nakakapagpahinga. That's why pagod na, no? Physically, mentally, emotionally. So, posible din ang iba sa inyo dito ay inaanyayahan na magpahinga. It's maybe because kailangan din ninyo siguro na maging mapagpahinga ang katawan, matahimik ang inyong isipan, because maybe there are important guidance na kailangan ninyong malaman, kailangan ninyong i-access, kumbaga, no? Kaya sa kabisihan ninyo, you are always preoccupied, so you wouldn't have time to listen, no, to your intuition or listen to the divine guidance na binibigay sa inyo ng universe. Kaya kapag nagpahinga kayo, tahimik ang inyong isipan, pahinga ang inyong katawan, you are allowing your soul to speak, no? And with that, mapapakinggan ninyo ang bulong sa inyo ng inyong puso, ang bulong sa inyo ng inyong intuition. For others of you, mayroon kailangan pag-isipan, pag-nilay-nilayan na decision making, no? Maaaring may gagawin kayo ditong importanteng desisyon, kaya't iniimbitahan kayo dito na pag-isipan ninyong mabuti before you jump into conclusion or before you make a decision, okay? Napakahalaga na nasa balanse lang kayo, no? Napakahalaga na nasa concentration kayo and focus nang sa gayon maging tama ang inyong desisyon, no? Avoid overanalyzing and overthinking, no? At makakabuti na kung kayo ay makapag-meditate, makapag-prayer mode, yung ganon. That is going to lead you, no, to the right decision. We have Seven of Summer. Ayan. So, mayroon nga kayong importanteng decision dito na kailangan gawin, and that is related to opportunities, no? Maaring ang mga opportunities na to are in different areas of life. Hindi lang ito siguro sa opportunity to travel, hindi lang opportunity for a new job or kung ano-ano pa, but this could be in all areas of life or in some areas of life, no? Kaya siguro ang iba sa inyo na aaligaga, nako-confuse, na alam mo yun, yung parang nag-overthink, nag-overanalyze kayo dahil siguro sabay-sabay na pumapasok ang mga impormasyon, detalye, no, na kailangan ninyong pag-isipan at titignan, no? It is also a time to stop procrastinating, no? Kasi siguro, matagal-tagal na din itong pinagninilay-nilayan ninyo, but until now, hindi pa rin kayo mag-come up with a good decision or hindi pa rin kayo
makapagdesisyon, no? Kaya maaaring pukaw din ito sa inyo na teka lang, Aries, Leo, Sag, no, dahil panahon na to para magdesisyon na kayo because you are making your decision anyways. So most likely meron na talaga kayong mga gabay. Ang importante na lang pakinggan ninyo kung saan kayo nililid ng divine guidance na yan so that you can make a decision. So kailangan talaga ninyo na pakinggan ang iyong intuition because it will make your decision making easier. It will make your feeling lighter, kumbaga, no? So, if you need to do more research, then do so. Pero never overthink or never overanalyze because it will just complicate your situation. Mas magiging magulo ang inyong isipan. Okay? So, we have the Emperor energy. This is about stability, security, yung gano'n, ano? So, ang iba sa inyo dito is going to be focusing on the major areas of life, okay? Posible na in the past, distracted talaga kayo. In the past, marami kayong pinag-iisipan, marami kayong pinagninilay-nilayan talaga, and hindi nga kayo makapag-desisyon. So, parang may pagkawindang effect, no? May ganong peg ang iba sa inyo dito, fire signs. Kaya sa pagdating ng Emperor energy sa inyong reading, there is going to be an energy shift na maaring mangyari dito. At yung kaguluhan na yan sa inyong isipan, yung overanalyzing and overthinking na ginagawa ninyo ng iba sa inyo dito, maybe that will be shifted to focus, concentration, determination, no? At order will be back in your life. May ibabalik na ninyo sa order ang lahat-lahat. May babalik na ninyo sa dating sistema ninyong ginagawa ang mga bagay-bagay. Kasi maaring magkaroon na din kayo dito ng concentration and focus sa kung ano ang dapat ninyong i-prioritize at hindi, no? So, you are going to do some kind of organization dito, no? You would be able to gather your thoughts na dito, kaya magiging maayos na din ang ganap, no? Ang galawan ninyo, ang pagdedesisyon ninyo, maaring magawa na ninyo yan sa ngayon, makapag-come up na kayo with a fair and sound decision dito, no? Ang iba din sa inyo dito, no, fire signs, ay maaring ma-promote kayo into leadership role, maaring umangat na yung inyong posisyon sa trabaho. Maaari din na may mga pagbabago dito sa family dynamics na gagawin ninyo. Kung meron na kayong sariling pamilya, or maybe you are also on to laying a solid foundation in terms of your family and relationships and money, career, and finances, no? So, maaaring nandoon ang mga focus ng karamihan sa inyo dito, fire signs. We have balance, ayan. This is really being asked of you, no? And most likely, maibabalik na ninyo yung balance and order sa buhay ninyo since we also have Emperor energy and we have the 4 of winter. So most likely magkakaroon talaga kayo dito ng pagkakataon na makapagmuni-muni, makapag-isip-isip, no? Kaya maibabalik na ninyo ang balance and ang order sa buhay ninyo in general. So mas magkakaroon kayo dito ng mas malinaw na pag-iisip, clear disposition, mas maayos na pagdedesisyon. So maaaring magkakaroon din kayo ng magagandang pakikipag-usap or smooth na communication, no, with other people dito sa paligid ninyo. So, we have Hermit energy. Ayan. So, yung Hermit naman, kailangan talaga ninyo dito na magmuni-muni because Hermit energy is about solitude. It's about putting yourself into stillness, which is yun din ang hinihingi sa inyo ni 4 of winter, na magpahinga kayo, spend time alone, no, para wala mo nang istorbo, wala mo nang gadgets, yung mga ganon. Kaya it is also a time for contemplation, ano? It's also a time for contemplation. It's also a time for pagninilay-nilay talaga. Go for a retreat, yung ganon. As much as possible, mag-meditate kayo. That's very important and it's very helpful so that you can go deep within. Now, you can go deep within. You can dissect your feelings, your thoughts, your emotions. At makikita ninyo, marami kayong madidiscover dito about yourself.
mga bagay-bagay, guidance na makakatulong sa inyo sa pag-navigate ng inyong current circumstances. Okay? Posible din ang iba sa inyo dito is going to be dealing with a Virgo, or maaari din na merong Virgo placements din ang iba sa inyo dito sa inyong chart, no? Posible din na at this time, maybe kailangan ninyong magmuni-muni, or you really need to go deep within you, because maybe yun din ang inyong nararamdaman. You're being called to put yourself into solitude, nang sa gayon you can connect with your soul, because siguro ang iba sa inyo dito, ang bagay na naguguluhan ninyo is what your purpose is, what your mission is. No, yung parang ganon. Kasi ang feeling ko dito, ang iba sa inyo ay undergoing a spiritual awakening. No, siguro nasa spiritual journey ang iba sa inyo dito. That's why parang may pukaw sa inyo to be aware, no, about your purpose and about your deeper meaning, no, kumbaga, ng inyong existence. So, good luck, fire signs, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.